Sante Global Elite Mentor John Francisco! Grabe. Grabe naman kayo. Nahiya tuloy ako bigla. Anyway, alam nyo mga kaibigan, nakakatuwang makinig sa kanila, no? Nakaka-inspired. Nakaka-inspired kasi usapang pangarap to eh. Kung nagpunta ka dito para kumain, sa restaurant ka dapat nagpunta. Okay? Kasi sa totoo lang mga kaibigan, usapang pangarap dito. Usapang pangarap. Kung nakita nyo yung mga kwento ni, pinesent ni Apmalu, di ba, the SPP, yun yung paraan paano natin makuha yung pangarap natin. At yung shinare naman ni Jo Marie kanina, imagine mo, cum laude. Sabi ko sa kanya kung nagawa ng isang first year high school, bakit hindi magagawa ng cum laude? Tama? At ako naniniwala mga kaibigan, hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral, na-realize ko, walang aksidente. Naniniwala ka bang walang aksidente? Walang aksidente. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba aksidente yan? Hindi yan aksidente. Mukha lang na aksidente. Yeah. Sa totoo lang, bakit ko sinabing walang aksidente, partner? Kasi, bigyan ko lang ko yung konting background, no? Kasi ito naman ang deal ko lagi kay God eh. Na every time natatayo ako sa harapan, hindi pwedeng, hindi ko ikwento kung sino si Jun Francisco before. Paano siya naging global elite? Paano siya nagkaroon ng huge network? Alam niyo, nag-start ako dito sa Sante 15 years ago. 15 years akong nanahimik. At meron akong sasabihin sa inyo. 15 years na ako mga kaibigan doing Sante business. Pero imaginein mo nung nag-start ako dito, 3 lang kami. Me, myself, and I. Pero yung 3 na yan, magkakampi. Kasi bakit? Yung 3 na yan, yun yung kinausap ko bago ako nagsimula dito. Kasi sabi nga nila, kailangan minsan mga kaibigan, kausapin mo sarili mo. Because the most intelligent conversation in life is talking to yourself. English yun. Tama? Kasi bakit 2 na nga lang kayo, magbubulahan pa ba? Tama? So, tinanong ko yung kausap ko, sarili ko. Me, myself, and I. At nagkasundo kaming 3 na gagawin namin yung Sante. Oo, nagkasundo kaming 3. Ay, may paiyak-iyak pa nga ako nun eh. May padrama-drama pa ako nun. Sabi sa akin nung sarili ko, huwag ka nang magdrama. Naambunan ka na, maligo ka na. Sinimulan mo na, tapusin mo na. Kasi bakit? Pag nag-quit ka, sabi sa akin pag nag-quit ka, ikaw ang talo. Hindi sila. At yung mga tao sa paligid mo, inaantay nilang mag-quit ka. Kahit ka mag-anak mo pa, kahit kaibigan mo pa, inaantay nilang mag-quit ka. Bakit? Kasi gusto nilang bitawan yung salitang, sabi ko na sa'yo, walang mangyayari sa'yo eh. Ngayon, sabi ng sarili ko, huwag mong payagang bitawan yung salita na yon. Kaya, maligo ka na, naambunan ka na eh. Magkakasipong ka. Alam nyo, punas-punas ako ng luha ko. Sabi ko, sige, lalaban tayo. Kaya pag nakita nyo ako sa labas, nagsasalita mag-isa, huwag kayo matakot. Kasi kausap ko yung sarili ko. Ha? Pinapangunahan ko lang kayo. Ngayon, pag nakita nyo naman akong tahimik, absent yung kausap ko. Alam nyo, ilan ng network ko ngayon? Dahil sa 3 yun, more than 300,000. Imagine mo, that was 15 years ago. Pero once upon a time, 3 lang kami. And sino si Jun Francisco? Alam nyo ba mga kaibigan? Personal ko to ni sa guni-guni, ni sa panaginip, ni sa pakiramdam, malabo pa sa sabaw ng pusit, magtagumpay ako. Teka muna sir, di ba may kasabihan, if you want to become successful in life, you need to believe yourself. Pangalawa na yun Kailangan maniwala ka sa sarili mo. Totoo yun. Kaya lang, paano mo ako mabiblame? Paano kung hindi maniniwala sa sarili ko? Kasi ako naniniwala, for you able to succeed in life, kailangan merong requirements. Magpakasal, may requirements? Yes. Mag-apply ng trabaho? Yes. Magpabinyag? Yes. Lahat ng kilos mo may requirements. Kahit success may requirements. Kaya isa sa requirements, ang sabi nila, kailangan may diploma ka. Kailangan may diploma ka. At kailangan, gumraduate ka sa eskwelahan, hindi lang kaya mo.
Di ba sabi kanina? Sa eskwelahan gusto mo. Wag na tayo magbubulahan, mga kaibigan. Anong laban mo sa Ateneo at Lasal at saka sa UP kung ikaw ay nakapagtapos sa mababang paaralan ng lumang bayan, mababa na luma pa? Alam mo ba, nag-iiba nga lingwahe. Pag nag-apply ka ng trabaho at katabi mo yung tiga Ateneo, ang tanungan ganito, what are you doing here? From what school are you? You asking me? I'm from Ateneo. How about you? Matagal pa? Bakit? Hindi mo masabing nagtapos ka sa mababang paaralan ng lumang bayan. At pag nangati yun, wow, it's so hot, I'm so itchy. Pag ikaw nangati, ay, galis aso. Tama? Ganun eh. Pag tinanong, what's that? This one? You're asking this one? This is a resume. How about you? Biodata. Yung binibili 5 piso. Tama? Didikit mo lang yung picture mo. Kaibigan, tayo magbubulahan. Yan ang buhay. Pag wala kang diploma, saan ka pupulutin? Kaya nga, mga anak mo, pag-aaralin mo eh. By the way, I'm a father of 4. I'm a 54 years old guy. Do I look like? Kasi gusto ko lumabas ka rito masaya. Okay? Kasi bakit? May science kasi pag masaya ka eh. Ang blessing laging lumalapit sa'yo. Pag thankful ka, maraming blessing lalapit sa'yo. Pag reklamador ka, pati kaibigan mo at kaaway mo, aayawan ka. Tama? So yan yung science behind. Kaya kailangan kang bumarkada sa amin. Kailangan kang makipagkaibigan sa amin. Kasi hindi to kaya ng ilang minuto lang. Sa totoo lang. Ako pa naman pag nag-talk, 10 minutes lang. And 4 hours. Oo, kasi bakit? Sa dami na experience ko. So, number 1, wala akong diploma. Pangalawa, even lumaki ako sa isang lugar na daming negative. Lumaki ako sa squatters area. Alam nyo po, mga kaibigan, hindi lahat ng tao sa squatters area masama. Pero 100% ang environment masama. Ba't ko sinabing masama? Imagine mo, di mo nga lupa, tinirhan mo eh. Tama? At after 20 years, nung ginamit na ng may-ari, nung pinaalis ka, natuwa ka ba? Hindi, away ito. Dito kami pinanganak, dito kami mamamatay. Di ba? Ganun eh. Instead, sabi mo, ma'am, sir, sorry ha. Ginamit namin for 20 years. Maraming salamat po. Sorry po talaga. Walang ganung usapan eh. Hindi. Patayan na to. Lipat nyo kami. Bayaran nyo kami. O, ano nangyari? So, ibig sabihin, hindi lahat masama ang tao, pero the environment masama. Diyan ako lumaki. Elaborate ko pa sana niyan, pero wag na. Imagine mo, mga kaibigan, yung bahay namin, walang CR. Kaya memorable sa akin yung lata ng nido na malaki. May plastic. Uupo ka. Wala nang flash. Tali mo na lang. Kasi ikot-ikot mo ganyan. Aala ka na, saan mag-landing? Diba? Ayos ba yung ganong ugali? Yayaman ka ba pag ganong ugali mo? Hindi. Doon ako galing. Pangatlo, even my parents, nasana siya na yung kakampi ko. Hindi kami in-encourage magtapos ng pag-aaral. Di ba yung drama ng bahay, gustong-gusto kong marinig sana to eh. Anak, hindi kami nakapagtapos ng magulang mo. Kami ng nanay at tatay mo hindi nakapagtapos. Igagapang pong pag-aaral mo, makatapos ka lang. Kasi ang edukasyong yan, ang kayamanang hindi mananakaw. Ang ganda pakinggan ng drama. Kaya lang walang ganun drama ang tatay at nanay ko. Ngayon, nung nakapagpatapos ako ng anak, mga kaibigan, payo ko sa mga magsisimula, wag na wag mong igagapang ang pag-aaral ng anak mo. Magkakasugat-sugat ka. Oo. Jogging mo para sosyal. I-funrun mo. Tama? Ganun eh. Alam ko na eh. Napanood ko na eh. Ang buhay napakasimple lang pala. Gusto mo yumaman? Sino gusto yumaman? Oh. Alam mo, hirap na hirap tayo. Especially VIP guests. Hindi namin kayo hinahype. Sa totoo lang. Minsan, pag sinabing gustong yumaman, hirap na hirap kang tumaas ng kamay. Bakit? Kasi alam mong, parang malabo pa sa sabaw ng pusit. Pagtaas nga ng kamay, di mo magawa, pagyaman pa kaya. Doon tayo magsisimula eh. Doon tayo magbabasagan ng trip. Pero bilang magkaibigan. Kasi bakit? Sino si Jun Francisco na babasagin yung paniniwala mo in a short period of time? English na naman yun. No? Pangatlo na, no? Sino ako? Siyempre, mas papaniwalaan mo yung nanay at tatay mo kaysa sa amin.
Tama? Kaibigan, kaya sabi ko nga, yun, doon ako galing. Wag niyong igagapang. Magkakasugat-sugat kayo. Yun na experience ko. Nakapagpatapos ako ng anak na hindi ako nagkasugat-sugat. Kasi meron ako na-discover. Gusto mong yumaman, simple lang pala. Sumama ka sa 5 mayaman. Yung totoong mayaman, ha? Hindi yung nagyayaman-yamanan. Hindi porket may pera mayaman. Hindi. Ang totoong mayaman, hindi sila papayag na hindi ka rin yayaman. Yan yung totoong mayaman. Pero pag yung mayaman, maraming pera, oy, may papalakpak, sundan nyo. Nakita ko eh. Kaibigan ko yon. Etong tip ko ha, pag may pumalakpak kahit isa, sabayan nyo. Kasi kawawa naman yung isa, mukhang tanga. Pero kaibigan ko yon. Alam niya na yung script na yon. Okay. So ito ngayon, mga kaibigan. Sabi ko nga eh, di ba? Sumama ka lang sa 5 mayaman, yung totoong mayaman, sa ayaw at sa ayaw mo, pang-6 ka. Sumama ka sa 5 successful, sa ayaw at sa ayaw mo, pang-6 ka. Sumama ka sa 5 chismosa, sa ayaw at sa ayaw mo, chismosa ka. Ganun lang, because same feather, make a good duster. Hindi kayo tatama sa akin. I've been doing this business for 15 years. So mga kaibigan, imagine mo, ganun lang pala ang buhay, no? Ganun lang pala kasimple. Kailangan mo lang magmasid. So, pang-apat na requirements, kailangan may pangarap ka. Hindi namin kailangan pera mo. Sa totoo lang, ang kailangan namin pangarap mo. Kasi ang dami na namin nakasamang may pera, hindi tumuloy. Nasaktan lang konti, umayaw na. Pero yung taong walang pera, ginawan ng paraan para makasali. Walang pera, pero malaki ang pangarap, wala, tumodo. Kasama namin sa abroad. Pa-travel-travel kami. Kaya kailangan namin pangarap. Ngayon, nire-respeto ko ang VIP guest. Kaya nga, ang pagbilin ko sa host sa kanya, wag na wag mong sasabihin cute ako. Hayaan yung madiscover nila. Kasi baka cute ako sa'yo, sa kanya hindi. Mag-away-away tayo dito. Tama? At wag mong sasabihin mayaman. Wag. Sabi ko, at wag mong patatayuin. Sabi kong ganun. Kasi galing na ako sa unang seminars na naatinan ko, sa unang networking company, nagtayuan. Tinawag ang guest, nagtayuan. Sabi ko, mga siraulo. Mga kulto. Sabi ganun. Nagtayuan, nagpalakpakan. Ayaw na ayaw ko doon. Kasi bakit? Hate na hate ko yung VIP guest agawan ng pride. Yan na nga lang ang bit-bit mo, pride. Aagawin pa namin. Kaya lang may discovery po ako. Yung pride, 2 lang pwedeng puntahan. Ipanlaba at ipangprito. Opo, wala pang yumaman sa pride. Yun lang nalaman ko for my 54 years sa journey in life. Mga kaibigan. O ngayon, tanungin kita, paano ko mananalo? Walang diploma, nakatira sa squatters area. Walang support ng parents and nanay ko, tatay ko. At walang encouragement na mangarap kami. Wala. Paano ko mananalo? Saan ko natutong mangarap? Dito sa lugar na to. Sinabihan ako ng mentor ko, June, ang puhunan sa buhay pangarap. At wala akong pakialam, makuha mo o hindi. Kasi kung totoo kang nangangarap, makukuha at makukuha mo yan. Bahala na si Lord sa anong paraan. Hindi ko sinabing dito, mga kaibigan. Now, to cut the long story short, June Francisco become global elite. Become a may pumalakpak ulit. Pag may narinig kayo, alam nyo na yun. Okay, naging founder ng Driven. Now, mga kaibigan, nakita nyo may entry, kailangan mag-starter, kailangan yan. Bakit? Pag ikaw ay gustong gumraduate bilang engineer, anong una mong gagawin? Bayad tuition. Tama? Mag-tuition ka muna. Hindi pwedeng mag-aral. Kaya nga sabi ng mga expert, if you see the opportunity, it's good, say yes, and then learn. Ganon yun eh. Bago ka mag-graduate, kailangan mag-tuition ka muna. At pag nag-tuition ka at ayawan na, mariripan ba? Hindi. Ang kagandahan nga sa tuition natin, pag nag-starter ka, nag-builders ka, may bit-bit kang produkto. Ibenta mo yung product mo, balik yung pera mo. Gamitin mo yung produkto, healthy ka. Alam mo, isang blessing sa akin, at my age, at 54, itapat mo ako sa ibang 54 sa labas. Wala akong maintenance. Alam mo na, jahe lang kasi. Gusto ko sanang mapakita ng 6-pack abs eh. Kaya lang, wag na. Over na, over. Okay? So, dun pa lang mga kaibigan, panalong-panalo na. Now, anong nangyari sa 5988 ko? Itong good news. After doing Sunday business for 1 year,
nag 50,000 naman ako. Alam mo ang prayer ko kay God noon, Lord, 30 mil lang kada buwan basta walang boss. Okay na ako dyan. Kasi bakit? Masipag ako eh, kaya lang ayaw kong inuutusan ako. Kasi pag inuutusan mo ako, nagmumukha akong boy. Kinukusa ako. Kaya lang, sabi ko, saan naman makakasweldo ng 30,000 ng isang first year high school? Sige nga, bigyan nyo nga ako ng piece of advice, VIP guest. Saan pwedeng magtrabaho ang isang first year high school para makapagpatapos ng 4 na anak? Kasi kung meron kang may advice sa akin, tatanawin kong malaking utang na loob yan. For the past 15 years, wala pang nakapagbigay ng advice sa akin. Kasi ako naniniwala, ang Pinoy malupit sa kapwa Pinoy. Lalo pag wala kang diploma. Magkano minimum wage ngayon? 610? Magkano? 610. 610 daw dito. Dito 610. Dito tayo sa 610. Wag sa 16 ha, kasi isa na lang, 17 na. Okay? So imagine mo mga kaibigan, di ba? Kahit minimum pa ibigay mo sa akin, paano makakapag-aral ng 4 yan? So, wag na natin pag-usapan yung kain. Di ba? Pero good news, after 1 year, 50,000. After 2 years, mga kaibigan, na-hit ko yung aking first car, Montero Sports. Alam nyo, naka-4 na kotse ako because of this business. Di ako mahilig sa kotse. Alam nyo ba, nung na-release ko yung Montero ko, mga kaibigan, sa Friday yun, di ko makalimutan kasi may photographic memory ako eh. Paglabas namin, kinuha namin yung kotse, umikot muna kami, pamilya ko. Tapos, pagdating ng Saturday, yung asawa ko hindi nakapamalengke. O, wala kami lulutuin. Sabi ko sa anak kong babae, sabi ko, ate, bili ka ng ulam sa tindahan. Bili ka ng tuyo at saka itlog. Di bumili siya. Sabi ng tindahan, Kat, ang ganda ng kotse nyo, mayaman na kayo, hindi na bagay sa inyo yung tuyo at itlog. So sabi ni Kat, Daddy, sabi ni, hindi na daw bagay sa atin yung tuyo at saka itlog. Sabi ko, yaman ate, luto. Alam nyo ba, habang kumakain ako, nakataas yung pa akong ganyan, sabi ko, ang sarap pala ng tuyo, no? Pag nakamontero ka. Ha? Yun yung unang experience ko. And then, nasundan na yan, naging 4. At, ito pa, ito yung dream, ito yung hilig ko. Nagkaroon po ako ng big bikes. Imagine mo ha. Tapos, ito yung latest baby ko. Is my Vespa. When I'm in Europe, mga kaibigan, nakita ko, nagbe-Vespa doon, naka-Amerikana sila, naka-suit sila. Actually, kung hindi lang sumama yung wife ko, naka-Vespa dapat ako ngayon eh. Kasi yung attire ko, pang Joshua eh. Di ba? Oo eh, pang Vespa eh. Tapos, pag ganyan, tingin sila ng tingin, artista ba yun? Artista ba yun? Eh, syempre, naka-helmet ako. Ayoko tanggalin. Baka mabuking, ay, hindi pala artista. Na-scam tayo. Eh, di ba? Vespa. At ang latest na laruan ko, it's my Harley Davidson. Yan yung 5988 ko. And by the way, partners, usapang pangarap naman to eh, di ba? By the way, partners, hindi namin pinapakita, especially VIP guests, hindi namin pinakita tong material na bagay na to para magyabang sa inyo. Hindi kami nagyayabang. Nang iinggit kami. At pag nang-inggit ka positively, makukuha mo rin, ikaw na yung next. Pero pag nayabangan ka, malabo pa sa sabaw ng pusit, makuha mo rin yung pangarap mo. Tandaan mo yan. Now, hindi lang yan. After 2 years, my car, after 3 years po, travel na. Naka more than 50 countries po kaming mag-asawa. Asia, Europe, and America. At hindi ko makalimutan, yung nandun po kami sa Paris, France, habang nandun kami sa Eiffel Tower, bakit yung mga babae, ang arte-arte, pag nagkikisa at gaganon pa? No? Alam niyo, kinagat ko yung Eiffel Tower, bakal din. May kalawang. Tapos, nung nandun kami sa Paris, yung pumasok na kami sa Louis Vuitton, by the way, nung nasa Europe kami mga kaibigan, kada restaurant namin, red wine. Kaya pala, maliit ang chance nila ng heart disease. Kasi marunong silang kumain ng meat at saka red wine. So, ito na ngayon, red wine. Okay naman. Pero nung nandun na kami sa Louis Vuitton, binigyan na kami ng red wine at saka mga drinks, isang sip ko pa lang ng red wine, hilo-hilo na ako. Sabi ko, ba't iba red wine dito? Maya-mayang konti, hawak ng wife ko yung bag ng LV. Sabi ko, love, gusto mo yan? Sabi niya, oo, kaya lang mahal. Sabi ko, gusto mo ba yan? Oo, kaya lang mahal. Siguro mga 4 na beses siya gusto, kaya lang mahal. Sige, kunin mo yan, bilhin natin yan. Talaga? Sabi niya, sige, bilhin natin yan. Alam mo yung wife ko, nagtiri-eye siya. Ganon. Kita ko yung tubig dito. Tuwan-tuwa siya.
Kasi 150,000 eh. Ganyan. Sabi ko, love, CR lang ako. Pag CR ko, umiyak, 150! Joke lang yun. So imagine mo mga kaibigan ha, bag, sabi ko sa kanya, nung lumabas ako, sabi ko, sige love, promise mo sa akin, bibili natin yan, pero dapat hindi ko makitaan ng ketchup ng Jollibee yan ha. Lalong-lalo na, tissue ng ibang CR. Alam mga babae, pag nag-CR, tapos na mag-CR ha, iikot pa ng tissue yan. Pagkatapos mag-ikot ng tissue, saksak sa bag. Tama? Sabi ko, ang tindi nyo, men. Kami, no? O, yan yun eh. So, yan yun, mga kaibigan. Ngayon, bigyan ko kayo ng exciting travel namin recently. Nag-travel po kami ng Greek Isle Cruise. Ayaw na magpag-Greek. Ito, ayun. Nag-travel ka... Hop. Paano back? Malit sa baba. Malit sa baba. Hindi po. Tanong mo ba sa asawa ko? Andiyan ba yung asawa ko? Wala. Op. Dali. Paano? Uy, nagkagulo na. Malit sa baba. Yan. So, nag-Greek Isle Cruise kami, mga kaibigan. Alam nyo, itong Greek Isle Cruise, mga kaibigan, hindi siya sinlaki ng mga barkong unang sinakyan namin sa Norwegian. Na sobrang lalaki talaga. Ito po, katantaman lang. Alam mo bakit siya maliit? Ito ba? Ito malaking bilog? Malaki. Kaya siya maliit, mga kaibigan, kasi po, yan. Ayan ang laman. Yan dyan. Yan. Alam nyo po, Pinoy to. Pinoy. Andiyan ba si Step? Si Step to. Bakit? Ayaw mangitim. Ayaw nagsiswimming sa sombrero. Yan. Ayun, mga kaibigan. Kaya siya maliit kasi po, pang celebrity lang siya. Oo, pang celebrity lang. Kaya lang, sabi ko nga sa sarili ko, imagine mo kami mag-asawa na experience yan. July 10 days kami sa barko. Wala kaming ginawa, kumain, kung ano-ano lang. 10 days. And then 5 days kami sa land. Okay, sa Europe. Okay. Punta kami ng Bologna, Italy. Bologna ba? Bahala kayo dyan. Pagdating namin doon, kaya nga first year eh. Alam nyo, ganito yan Ako pa English ako. Pag ako nagkamali ng grammar, naintindihan nyo yun, first year ako. Pag ikaw mali ang grammar mo at graduate ka, kakahiya ka. Saan ka ba nag-aral? Ha? Wag nyo akong kokorikin. Oo. Siyempre, bili ako souvenir. Motor na naman, dahil mahilig ako sa motor. Tama? And then, after ng Bologna namin, okay, pumunta kami sa Athens, Greece. Sa Athens, Greece. Ito nakakatuwa eh. Si Melchor Daog-Daog po, isang merchandiser to sa Cagayan de Oro, kasama ko sa travel. Nung nandun kami sa Athens, Greece, sabi ko sa kanya, bro, huwag kang magpa-intimidate sa kanila. Umasta ka, feeling mo Athens to. Yan yun, di ba? Nasa Athens, Greece kami. And then, pumunta kami sa isang museum kung saan, kasi I love Gladiators and Troy. Achilles, ika nga. Nakita ko yung mga helmet nila. Tuwan-tuwa ako. Yan, Gladiators. Okay? At pumunta kami sa bahay ni Mama Mary, sa Ephesus. Alam nyo, hindi ko inaakala to. Pero nung sinabi ng tour guide, ganitong instruction ang lalaki ganyan. Ang lalaki ganon. Ang babae ganon pag pumasok. Ako pagpasok ko, sabi ko, di pwede. Kailangan hawakan ko yung pader ni Mama Mary. Kung saan nanay ito ng savior ko. Pumasok kami sa loob. Imagine mo mga kaibigan, na-experience ko, nakapasok ako sa bahay ni Mama Mary. And, sa ilalim niyan may tubig. Kumuha ko ng souvenir. Hindi ako bumibili ng mga souvenir basta-basta. Katulad sa Paris, di ako bumili ng Eiffel Tower ng marami. Kasi, ang ugali ko kasi, mga bato ang ang kinukuha kong souvenir. Anyway.
Mga bato ang souvenir ko, kinukuha. Kasi gusto ko, ibalik mo to kung saan to bansa galing. Ayaw kong bumili ng mga souvenir doon, kasi ibabalik mo yun saan? Sa China. Kasi pag tinignan mo, made in China. Oo. Kaya ang kinukuha ko, yung mga bato, maliliit. Maliliit po, hindi malalaki ha. Yan. Punta kami sa Mykonos. And then after ng Mykonos, yan, may dream travel, Santorini. Punta kami ng Santorini. Alam nyo mga kaibigan, mangarap ka. Mangarap ka. Walang limit yan. Bakit po? Ako, hindi ko akalain na si Sante po maglalabas ng Santorini Travel. Hindi ko akalain. Sa bahay ko po, nagpagawa po ako ng Santorini sa rooftop. Tarpaulin lang po yan. Tarpaulin. Tapos gumawa ako ng pool. Tapos lagi ako dyan, pinipil ko. Picturean nyo ako, nasa Santorini ako. Picture lang noon, Santorini na ngayon. Kaya sabi ko mga kaibigan, makapangyarihan ng pangarap at tinitignan ng Diyos ang puso mo. Hindi niya tinitignan ang laman ng bulsa mo. Kaya ako, pangarap lang ako ng pangarap. And by the way, I didn't chase my dream. I attract it. Ina-attract ko siya. Hindi ko hinahanap. Bakit? Nakapagod kayo maghanap. Di ba ikaw hanap ng boyfriend, ng girlfriend, di mo mahanap? Oh, sabi niya ba, tama. Oh, wag mong hanapin, sasabihin mo, ay, nandito ka lang pala. Tagal kitang hinanap. Okay, now, punta kami. Ito last naming baba sa Venice. I've been in Venice 3 times. 3 times, twice. I don't know, hindi ko na maalala. Siguro, to be safe, twice. So, ganyan kami sa Venice. Ngayon, syempre, nag-kiss na yung love ko. Alam na yan, magpapa-shopping. Tama? Nung bumili ng Gucci bag ang asawa ko, hawak niya na. Alam mo sinong humarap sa akin? Si Ma'am Minette. Ginanan niya kagad ako. Tinignan niya ako sa mata. Jun, tignan mo ako. Magkano motor mo? Gumanon. Ma'am, bakit? Bag lang yan. Ma'am, wala pa ako sinabi. Okay po yan, okay yan. Gusto niya 5 bag pa eh. Oh, ginanong kagad ako ni Ma'am Minette. Magkano motor mo? Bag lang yan. Sige, ma'am, okay yan. Pagkatapos niyang bumili ng Gucci, di pa tapos. Bumili ng Prada. Tinakot ko pa, alam mo ba, love? The devils wear Prada. Sabi niya, I don't care. Bumili ng Prada. So, yan. So, pagbalik namin, eto na yung performance bonus. 2019, I received 1.3 million. 2020, I received. Ngayon guys, sinong manager dito na nakakapag-bonus ng 13 month? Malapit ng 13 month, di ba? Sino manager dito na nakakapag 13 month ng 1 million? Di ba? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Pero ang tanong ko lang, sa level ko, wala pa akong nabalitaan na nag 13 months sila ng 1 million. But, isang first year high school, because of this business, 2.4. 2021, during the pandemic, another 2.4. And then, 2022, another 2 million. Ngayon, mga kaibigan, naging global elite. At because of global elite position po, nabigyan po ako ng Rolex ni Sante. At ito pang Rolex na to, nagpa-picture na ako long time ago. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko yan, pero hindi ako mag-iipon, hindi ko yan bibilin. Pero gusto ko yan. Nakita ni Lord yung heart ko. Binigay ni Lord ng libre yung Rolex. Di ba pa? Rolex, 399,000. Pinakamura na to, 399. Ano bang kaibahan nito sa tigo 100? Bakit pag naka-Rolex ka ba, hindi ka malilate? Pero iba. Iba ang galawan pag naka-Rolex. Now, what else? Question. What is your motivation in life to achieve your dreams? Kung walang Sante, VIP guest. Kung walang Sante, paano mo makukuha yung pangarap mo? Kung meron. Kung wala kang pangarap, tuturuan ka namin mangarap. At kung meron, ang tanong, paano? Paano? Ako, ang motivation ko, simple lang. Ito ang motivation ko. Every time na nasa Boracay ako, nagpapahena ako. Ayoko magpatato. Nagpapahena ako. Sabi ko sa sarili ko, kung naibigay ng Diyos ang araw, ang buwan, ang bituin, ang pagkain, ang hangin, pangarap ko pa kaya ang hindi niya maibibigay. Ganun ako katapang, ganun ako kaastig. Kung yan naibigay ng Diyos income pa kaya? Sir, malabo mata ko. Ay, dilinawan natin.
Di ba? First year high school, di ba? Tas ganyan. Kaya nga pag sinabi mo tong business na to sa labas ng matatalino, kaya alam mo si Jom, cum laude yun, pero nagpakabobo para maintindihan niya to. O kasi pag matalino ka, di mo to magigets. Paano kikita ng milyon ang isang first year high school? Sige nga, sino pwedeng magpaliwanag dyan? Kaya pag sinabi mo ang first year high school, kumikita ng 10,000, totoo yan. Normal yan. Pero pag sinabi mo ang first year high school, kumikita ng milyon, ay kalokohan yan, abnormal. Drugs yan. O tanungin kita, anong gusto mong income? Normal o abnormal? Yan, welcome to the abnormal club. Now, kaibigan, yan yung motivation ko. Ibibigay ng Lord ang pangarap mo kung yun talaga desire ng heart mo. Hop! May papakita ko. Sir, VIP. Kasi guys, meron tayong hindi na. Meron tayong what you call that, apps. Apps. Alam niyo yung apps? Di ba, pag may apps, may down. Tama? O, yun. Meron tayong apps, nakikita yung commission mo at magkano mo i-disburse. Sige, pakita ko na sa inyo kasi mga marites naman kayo eh. Hindi ikaw, yung katabi mo. Okay. So, ito yung apps. Ready to disburse. Tapos may green yung kapang 250,000. Tama? Okay ba yan? Pero dinisburse ko yan. Kasi ang ugali ko ganito. Pag umabot ng milyon ng commission ko, pinache-check ko. Pero pag 500,000 pa lang, diretso na sa bangko. Pero pagka 600,000 onward, chine-check ko yan. Alam mo bakit ko pinapacheck mga kaibigan? Pinapacheck ko siya kasi gusto ko siyang i-fill. Gusto kong i-fill. At wini-withdraw ko. Pagkatapos, nung na-withdraw ko siya, mga kaibigan, umuwi ako sa bahay. Bakit? Kasi nagugutom ako. Oo. Kasi ito paniniwala ko ang isang taong walang alam, bigyan mo ng 1 milyon yan, wala pa sa isang kanto yan, di na milyonaryo yan. Bakit? Bibili ng tubig yan kasi mauhaw. Mag-iisip ng cellphone na bibili niyan. Tama? At mag-iisip yan, mabait din yun eh. Mag-iisip yan bayaran yung mga utang niya. Oo. Tanong, masama bang bumili ng tubig? Masamang bumili ng cellphone? Masamang magbayad ng utang? Lalong hindi. Pero bawasan mo ng 20 pesos ang milyon yan. Hindi na milyon yan. Kaya ako, umuwi ako sa bahay. Nagutom ako. Kumain ako. Oo. Alam mo, sabi ko habang kumakain ako, eto sinasabi ko habang kumakain ako, mekos-mekos na rin dyan! Sabi ko, sarap pala ng tuyo, no? Sarap pala ng itlog kamatis. Basta ganyan na sa harapan mo. No? Pero pag wala kang pera, alam mo ba yung kangkong, healthy yun. Pero nakakaiyak. Kangkong na naman. Tama? Nakakainis na buhay ito. Araw-araw ganun. Tapos tatanungin mo, ba't sino ba naghahain yan? Ako din. So mga kaibigan, yung dating tiga-squatter, tumambay din naman. Kaya nga lang sa Italy, sa Santorini, sa Mykonos. Tama? Noong araw, ang lugar namin sa Bambang Loob, puro 4 baryo saksakan. Hindi ka pwedeng pumasok sa eskinita namin nang wala kang saksak. At kung hindi ako kinawaan ng Diyos, 3 lang ang pupuntahan ko. Sementeryo, mental, at saka Muntinlupa. Because same feather, make a good duster. Tama? Now, mga kaibigan, gusto nyo share ko sa inyo, last na to, gusto nyo share ko sa inyo yung dreams ko? Yes! Tandaan nyo hindi ko kayo ini-inspired kung anong material things na meron ako. Ini-inspired ko kayo kung anong quality life na meron ako. Katulad kanina, nag-post ako sa Facebook. Gusto ko magbatiin ng good morning yung mga kaibigan ko sa Facebook. Kaya lang, pagtingin ko sa oras, 12:30 na pala. Paano ko masasabing good morning? Bakit gumising ako 12:30? Masarap ba yung matutulog kapag inaantok ka at gigising kapag tapos ka ng matulog? Yes! Sarap, no? Kaya yung mga downline ko sabihin, tapos ka na matulog. Oo, sumagot na ako eh. Ito yung dreams ko. Meron akong 3 cups. Dahil may Harley na ako, may Ducati na ako, BMW na lang wala ako. Kaya sabi ko, kailangan makumpleto ko yung 3 motor na yan. BMW. At syempre, dadagdagan ko pa ng isa.
Triumph. At syempre, dadagdagan ko pa ng isang 1,100cc Rebel. At syempre, dadagdagan ko pa ng isang scooter ulit. Dami naman yan. Alam nyo mga kaibigan, pag nakuha ko na to, lahat yan ibibenta ko. Bakit? Kasi gusto ko lang ma-experience eh. Gusto ko lang ma-experience. Pag nabenta ko na siya, sisimplihan ko lalo ang buhay ko, titira na lang ako. Isa na lang ang kotse ko. Ganyan na lang. Yeah. At titira na lang ako sa ganito. Ang sarap mag-pray. Ang sarap mag-thank you kay Lord. Maliit lang. Maliit lang na villa house ang ilalagay ko dyan. Alam nyo ba mga kaibigan, pwede ko nang gawin ngayon to.